Noong ika-2 ng Enero, itinaboy ako palabas ng kotse dahil sinabi ng biyenan kong babae na ang aso ang uupo sa likod. Napangisi ako at ibinenta ang bahay. Nang sila'y bumalik, ang mga salita ng guwardiya ang nagpatigil sa buong pamilya. Maligayang pagdating sa channel na mga kuwento para sa mga nasa hustong gulang. Inihahandog namin sa inyo ang isang kuwento. Noong ika-2 ng Enero, itinaboy ako palabas ng kotse dahil sinabi ng biyenan kong babae na ang aso ang uupo sa likod. Napangisi ako at ibinenta ang bahay. Nang sila'y bumalik, ang mga salita ng gwardiya ang nagpatigil sa buong pamilya. Noong umaga ng ika-2 ng Enero, walang pakundangang itinulak si Andrea ng sarili niyang asawa palabas ng kotse sa gitna ng daan para bigyang daan ang malamig na puwesto para sa aso. Ngunit hindi alam ng pamilya ng kanyang asawa na iyon na ang pinakamahal na pagkakamali sa kanilang buhay. Sa loob ng 4 na araw na kanilang pagkawala, ang bahay na nagkakahalaga ng 50 milyong piso ay dahan-dahang naglaho. Ang mga nakakatakot na lihim mula sa safe ay nabunyag at isang malamig na plano ng paghihiganti ang sinimulan. Sa araw ng kanilang pagbabalik, hindi isang masarap na hapunan ang naghihintay sa kanila, kundi isang tunay na impyerno sa lupa. Ano ang ginawa ni Andrea para iwanan ang taksil na pamilya na walang-wala at mapaluhod? Maynila, umaga, ika-2 ng Enero. Ang mahinang sikat ng araw sa taglamig ay bahagyang tumatagos sa mga ulap, nagbabadya ng isang tipikal na malamig na araw sa kabisera. Sa isang mamahaling subdibisyon sa Ayala, Alabang, naghahari ang katahimikan na napakalalim na maririnig mo ang pagtapak ng mga maya sa nyebe sa mga sanga ng mga bulaklak sa may tarangkahan. Ako si Andrea, 22 taong gulang, isang commercial director sa isang malaking food corporation. Habang pinupunasan ang pawis sa aking noo, inilalabas ko ang 2 malalaking maleta mula sa bahay patungo sa bakuran para maghanda sa 4 na araw na biyahe ng buong pamilya sa Palawan para sa mga holiday ng bagong taon. Kailangan kong gumising ng alas 5 ng umaga. Inasikaso ko ang lahat, mula sa mga lalagyan ng lutong bahay na pagkain at bote ng tubig hanggang sa mga gamot para sa hilo at mint candies para sa aking biyenan. Taon-taon, pareho lang ang nangyayari. Para akong isang dekalidad na kasambahay kaysa isang manugang at asawa. Ngunit tiniis ko ito, iniisip na ito ang kahulugan ng kaligayahan sa pamilya. Isang puting-puting 7 upuang SUV ang marangyang nakaparada sa bakuran. 2 linggo pa lang ang nakalipas bago magbagong taon nang matapos kong ayusin ang mga papeles para sa sasakyang ito. Ang buwanang bayad sa utang ay kumakain ng halos 1/4 ng aking sweldo. May pananabik kong tiningnan ang sasakyan. Ngayong taon, ako mismo ang magmamaneho para sa pamilya. Mas magiging komportable ito kaysa sa pagsisiksikan sa bus, tulad ng mga nakaraang taon. Nakabukas na ang trunk, ngunit puno ito ng mga styrofoam box at maleta ng aking biyenan at hipag. Kumunot ang aking noo, pilit na naghahanap ng kahit maliit na espasyo para maisingit ang aking mga bagahe. Ang kanilang mga gamit ay nakaimpake na para bang hindi sila magbabakasyon ng ilang araw kundi nangingibang bansa. Sige, ilalagay ko muna sa likod na upuan, bulong ko, hila-hila ang maleta patungo sa pinto sa likod. Bumukas ang pinto ng sasakyan at ang pagod ng ngiti ay nanigas sa aking mga labi. Ang pinakamaluwang na gitnang upuan kung saan plano kong umidlip pagkatapos ng magulong mga araw bago ang bagong taon ay ganap na okupado. Si Aling Gloria, ang aking biyenan, ay nakaupo sa kabilang bintana, naiinis na nagpapaypay gamit ang isang magazine. Sa tabi niya si Christina, ang 25 taong gulang kong hipag, naka-headphone at nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Ngunit ang nagpatigil ng dugo sa aking mga ugat ay ang nasa gitna. Doon, nakahandusay sa marangyang kremang katad na upuan, ay si Bonbon, ang kulay kaping poodle ni Christina. Ang aso ay nakalatag sa isang malaking unan na pelos na sumasakop sa espasyo ng isang matanda. Ang 4 na paa nito ay komportableng nakaunat,
halatang ninanamnam ang buhay. Natigilan ako. Hawak pa rin ang hawakan ng maleta. Aling Gloria, Cristina, bakit ganyan ang ayos ninyo? Nasaan ang pwesto ko? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kahinahunan. Iniisip na nagbibiro lang sila o hindi pa tapos mag-ayos ng mga gamit. Tumingin sa akin si Aling Gloria sa ibabaw ng kanyang salamin na dumulas sa dulo ng kanyang ilong. Ang kanyang boses ay magaspang, tulad ng papel de liha sa kahoy, masikip sa kotse. Imulat mo ang iyong mga mata, hindi mo ba nakikita? Pinuno ni Cristina ang buong trunk ng kanyang mga damit para sa mga photoshoot at mga regalo para sa mga kamag-anak sa panig ng kanyang ina. Wala ng lugar. Pero si Bonbon, itinuro ko ang aso. Bakit ang aso ang nakahiga sa pwesto ko? Hayaan siyang umupo sa sahig o sa trunk sa isang carrier. Agad na tinanggal ni Cristina ang isang earphone at sumimangot na para bang may sinabi akong napaka-nakakainsulto. Andrea, ang weird mo naman. Si Bonbon ay isang asong may lahi. Iminumungkahi mo bang umupo siya sa maruming sahig at kung sa trunk, baka malagutan siya ng hininga? Nahihilo siya. Sinabi ng veterinaryo na dapat siyang mahiga sa isang lugar na may ventilasyon para mahanginan ng aircon. Sa ganoong paraan, hindi siya masusuka. Huwag kang maging malupit sa mga hayop. Napatulala ako. Malupit? Nagtatrabaho ako para kumita para sa sasakyang ito. Nagbabayad ako para sa gasolina at ako ang ganap na nagbabayad para sa biyaheng ito. At tinatawag nila akong malupit dahil gusto kong umupo sa sarili kong ari-arian. Lumingon ako sa upuan ng driver. Si Richard, ang aking asawa, ay tahimik sa buong panahon. Inaayos niya ang rearview mirror, tinatapik ang kanyang mga daliri sa manibela at pilit na iniiwasan ang aking tingin. Richard, sabi ko ng mariin, magsalita ka naman. Ang asawa mo ay nakatayo rito at ang aso ay nakaupo doon. Normal ba sa iyo iyan? Nagulat si Richard at tumingin sa akin na may paghihirap na ekspresyon. Palagi siyang ganyan. Sa harap ng kanyang ina at kapatid, siya ay umurong na parang alimango na walang sipit. Naku, Andrea, ungol niya. Totoong masikip sa kotse. Nahihirapan na si inay. Kailangan niyang umupo ng maluwag at si Cristina. Masyado niyang inaalagaan ang kanyang aso. Intindihin mo na lang sila, pakiusap. Intindihin? Ulit ko. Pakiramdam ko ay sasabog na ang aking dibdib. At ano ang mungkahi mo? Sa bubong ako sasakay. Umubo si Richard. Iniiwasan ang aking matalim na tingin. Baka pwede kang mag-bus? May mga biyahe pa naman siguro papuntang Batangas Port para makasakay ng ferry pa Palawan. Oh, alam mo, manatili ka na lang sa bahay. Holiday ngayon, maraming magnanakaw. Hindi ako mapapakali kung walang tao sa bahay. Manatili ka na lang para makapagpahinga ka na rin. Sa Palawan ngayon, maraming tao. Mapapagod ka lang. Nanigas ang hangin sa paligid. Ang tahimik na ugong ng hangin ng taglamig sa mga sanga ay biglang naging nakabibingi. Tinitigan ko ang lalaking 5 taon kong tinawag na asawa, 24 taong gulang. Isang empleyado sa opisina na may maliit na sahod. Lahat ng malalaki at maliliit na gastusin sa bahay, mula sa bumbilya hanggang sa gamot ng kanyang ina, ay ako ang sumasagot. At ngayon, sa harap ng kanyang ina at kapatid, tinatanggal niya ako sa bakasyon, inilalagay ako sa mas mababang antas kaysa sa isang alagang hayop at ginagawa akong isang libreng kasambahay. Humalik sa labi si Aling Gloria, nagbigay ng huling mapanirang suntok. Tama si Richard, manatili ka sa bahay. Noong holiday, may mga bisitang dumating. Nakita ko kung gaano ka kapabaya sa pag-aasikaso sa kanila. Linisin mo na rin ang kusina, punasan mo ng maayos ang mga santo. Ang biyahe ay dagdag gastos at siksikan lang. Walang mabuti, tapos na ang usapan. Tara na, anak, baka mahuli pa tayo. Mabilis na isinara ni Cristina ang pinto na para bang takot na papasok ako at kukunin ang kanyang aso. Nakalingon pa siya at ngumisi. Enjoy your stay, Andrea. Dadalhan kita ng pasalubong na hopya. Mabilis na inilagay ni Richard ang kambyo. Umandar ang sasakyan at umalis.
Hindi man lang siya naglakas loob na ibaba ang bintana para magpaalam. Umalis ang sasakyan sa tarangkahan. Iniwan akong mag-isa sa lamig kasama ang dalawang mabibigat na maleta. Ang usok mula sa tambutso ay tumama sa aking mukha. Ang masangsang na amoy ng gasolina ay pumasok sa aking ilong, ngunit hindi ito kasing sama ng pait na umakyat sa aking lalamunan. 5 taon bilang manugang, tiniis ko ang lahat. Ang sahod ko ay hinati ko sa 3. Nagbayad ako ng mga utang ng aking asawa, nagbigay ng pera sa aking biyenan, at sinuportahan ang aking hipag. Ang bahay na ito ay binili ko gamit ang pera mula sa pagbebenta ng apartment na iniwan sa akin ng aking mga magulang bago ako ikasal, dinagdagan ng aking ipon sa loob ng 10 taon ng pagtatrabaho. Ngunit, dahil naniwala ako sa matatamis na salita ni Richard sa simula ng aming pagsasama na ang lahat ay dapat pag-aari ng mag-asawa, sa aking katangahan ay inirehistro ko ito bilang conjugal property. Akala ko, ang aking sakripisyo ay magdudulot sa akin ng paggalang, ngunit hindi. Sa kanilang mga mata, ako ay isang naglalakad na ATM lamang, at ang aking lugar sa pamilya ay mas mababa pa kaysa sa asong si Bonbon. Ang naipon na kahihiyan ay sumabog, ngunit kakatwa, hindi ako umiyak. Tila natuyo na ang aking mga luha pagkatapos ng hindi mabilang na gabi ng paghihintay sa asawa mula sa kanyang mga inuman at mga panunumbat ng biyenan na hanggang ngayon ay hindi pa ako nagkakaanak. Tiningnan ko ang papalayong sasakyan. Isang ginaw ang gumapang sa aking likod at umabot hanggang sa aking utak, pinapawi ang sama ng loob. Tumawa ako ng isang mapait at baluktot na tawa, bantayan ang bahay. Sige, babantayan ko, bulong ko. Habang bumabalik at hila-hila ang mga maleta, ang mga gulong ay umuugong sa mga baldosa na kasing determinado ng aking puso. Itinulak ko ang mabigat na bakal na tarangkahan, isinara ito at maingat na nilak. Ang maluwag na bahay na may sukat na 3 metro kwadrado ay nakakatakot na tahimik. Tiningnan ko ang mamahaling Italianong sofa, ang wine cabinet na may mga imported na alak na gustong ipagmalaki ni Richard sa kanyang mga kaibigan. Ang mga painting na may temang feng shui na isinabit ni Aling Gloria sa mga dingding, lahat ng ito ay binili gamit ang aking pera. Huminga ako ng malalim. Kinuha ang telepono mula sa aking bag. Umilaw ang screen. Ipinapakita ang petsa at oras. 9:30 ng umaga, ika-2 ng Enero. Tinawagan ko si Andrew, isang matagal ng kaibigan na isang nangungunang real estate agent para sa mga ari-arian sa Ayala, Alabang. Hello Andrew, si Andrea ito. Ang boses ko ay napakakalmado, na ako mismo ay nagulat. Naalala ko, may kliyente ka na naghahanap ng bahay dito. Gusto kong ibenta ang sa akin. Oo, ngayon na. Agad-agad. Sa kabilang linya, napasinghap si Andrew sa pagkabigla. Pinutol ko siya ng isang malamig na tono. Ang presyo ay 20% na mas mababa sa presyo ng merkado. Mayroon lang akong isang kondisyon. Buong bayad sa cash o bank transfer sa loob ng susunod na 3 araw. Kaya mo ba? Ibinaba ko ang telepono, inihagis ito sa sofa. Ang aking tingin ay napako sa aming larawan sa kasal sa dingding. Sa larawan, nagniningning ako sa kaligayahan at si Richard ay nakatingin sa akin ng may pagsamba. Lumapit ako, kinuha ang larawan mula sa dingding at walang pag-aalinlangang inihagis ito sa basurahan. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw, ngunit para sa akin, ito ang tunog ng pagbubukas ng isang bagong buhay. Gusto nilang bantayan ko ang bahay, at babantayan ko ito. Sa paraang hindi nila malilimutan sa buong buhay nila. Tumunog ang orasan sa dingding ng 10:00. Ang malamig na araw sa labas ay maliwanag na, tumatagos sa puting mga kurtina at nagiiwan ng mahahabang anino sa makintab na sahig. Ang bahay ay tahimik, tulad ng isang marangyang libingan. Pagkatapos ng maikling tawag kay Andrew, naupo ako sa Italianong katad na sofa. Ang muebles na inorder ko 3 buwan bago ang bagong taon para umabot sa holiday. Ang lamig ng katad ay dumampi sa aking balat, nagpapagising at nagbabalik sa akin sa malupit na katotohanan.
Naupo ako, nakatitig sa kawalan, inuulit sa aking isipan tulad ng isang lumang pelikula, ang huling 5 taon. Pinakasalan ko si Richard dahil sa kanyang kahinahunan na hangganan na sa kawalan ng paninindigan. Ako, isang babaeng sanay sa mga laban sa korporasyon, sanay sa mga numero at presyon ng mga target sa pagbebenta, ay nangarap lamang ng isang tahimik na kanlungan. Nagkamali ako, napagkamalan kong kabaitan ang kanyang kahinaan at ang pagiging kalkulado ng kanyang ina bilang pag-aalaga ng isang nakatatanda. Ang bahay na ito, ayon sa mga dokumento, ay pag-aari naming dalawa, ngunit sa katotohanan, 90% ng pera ay mula sa aking 10 taong ipon at mana mula sa aking mga magulang. Ano ang inambag ni Richard? Isang nakakaawang 500,000 piso na inutang sa mga kaibigan, na ako rin ang tahimik na nagbayad. Tumayo ako at nagpunta sa opisina. Kailangan kong suriin ang aking pananalapi bago ang susunod na hakbang. Sa kabila ng galit, hindi ako pinahintulutan ng aking mga instinct bilang isang commercial director na kumilos ng walang paghahanda. Binuksan ko ang laptop at nag-log in sa aming joint bank account. Itinatag ko ito para sa mga gastusin ng pamilya at karamihan sa aking sahod ang pumapasok dito, kung saan binabayaran ang mga utility bill, tulong sa mga magulang at interes sa utang. Si Richard ay mayroon ding karagdagang card, ngunit bihirang gamitin ito dahil lagi akong nagiiwan ng cash sa kanyang wallet. Ipinakita ng screen ang balanse. Tiningnan ko ang kasaysayan ng mga transaksyon at tumigil ang tibok ng aking puso. 31 ng Disyembre. Isang transfer na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Layunin ng pagbabayad. Happy New Year, mahal. Tagatanggap. Christina Victorina S. Kinuskus ko ang aking mga mata. Tinitigan ang screen. Hindi maaring magkamali. 2 milyong piso. Ang halagang ito ay kakatransfer ko lang sa account bago ang holiday bilang reserba para sa pagbabayad ng prinsipal na utang. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa pandidiri na umakyat sa aking lalamunan. Mahal. Si Richard, ang asawang kaninang umaga, ay hindi makatingin sa akin sa mata. Ang lalaking laging nagrereklamo sa mababang sahod ay madaling nagtapon ng 2 milyon sa ibang babae sa unang araw ng bagong taon. At kaninang umaga, iniwan niya ang kanyang asawa sa kalye dahil masikip sa kotse at ang pwesto ay ibinigay sa aso. Ang kabalintunaan ay napakapait na nasusuka ako. Kumuha ako ng screenshot ng transaksyon, nag-iingat ng ebidensya, nagsimulang magkabuhol-buhol ang mga pangyayari sa aking isipan. Ang huli ng pag-uwi ni Richard mula sa trabaho sa ilalim ng dahilan ng overtime. Ang mga nakatagong chat sa Telegram na mabilis niyang binubura kapag papalapit ako. Ang mga bagong mamahaling damit ni Christina, kahit na wala siyang trabaho at umaasa sa akin, maaari kayang kinuha ko ang telepono at tinawagan si Paulo. Si Paulo ay aking kaklase at ngayon ay may-ari ng isang kilalang pribadong ahensya ng investigasyon sa Maynila. Hello, Paolo. Happy New Year. Ang boses ko ay malamig, walang bahid ng diwa ng Kapaskuhan. Andrea, Happy New Year, business lady. Bakit ang seryoso ng tono mo? Kailangan ko agad ng tulong mo. Ipapadala ko sa iyo ang numero ng account at pangalan. Alamin mo kung sino siya, saan siya nakatira, at ano ang relasyon niya sa aking asawa. Kung mas detalyado, mas maganda. Mga usaping pampamilya. Pinaghihinalaan mo si Richard? Hindi na ako naghihinala. Kailangan ko ng legal na ebidensya. Gawin mo ito ng mabilis. Hindi problema ang pera. Kailangan ko ang resulta sa loob ng 2 araw. Agad na pumayag si Paulo. Ipinadala ko sa kanya ang screenshot. Halos hindi ko pa naibababa ang telepono nang tumawag si Andrew, ang real estate agent. Andrea, sinuri ko ang database. May isang malaking negosyante mula sa Mindanao, naghahanap ng bahay para sa kanyang anak na nag-aaral sa Maynila. Gusto niya sa Ayala Alabang dahil tahimik. Pero ano ang presyo?
Sinabi mong mas mababa sa merkado. Magkano iyon? Huminga ako ng malalim, tinitingnan ang opisina na napapalibutan ng mamahaling kahoy na nara. Ang presyo ng bahay na ito sa merkado ay 60 milyon. Ibinebenta ko ito sa 50 milyon. Lahat ng built-in na muebles at appliances ay kasama na. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Andrew. 50 milyon ay halos pamigay na. Mawawalan ka ng 10 milyon. At paano ang mga dokumento? Papayag ba ang asawa mong pumirma? Mapait akong ngumiti. Ang aking tingin ay napunta sa safe sa sulok. Naaalala mo, noong nakaraang taon, kailangan ng kumpanya ni Richard ng pera. Kinailangan kong isangla ang mga dokumento ng bahay para makakuha ng pautang para sa kanya. At dahil tamad siyang mag-asikaso ng mga papeles, pumirma siya sa notaryo ng isang general power of attorney sa aking pangalan para sa pamamahala ng ari-arian. Ang bisa nito ay 5 taon. May karapatan akong magbenta, magbigay, at maglipat ng bahay nang wala ang kanyang pirma. Sa kabilang linya, may ilang segundong katahimikan at pagkatapos ay narinig ang tuwang-tuwang boses ni Andrew. Wow! Ang galing na diskarte. Kung may power of attorney at ang presyo ay 10 milyon, matatapos ko ang transaksyon ngayong gabi. May cash on hand ang kliyenteng ito. Handa siyang magbigay ng malaking deposito agad. Magaling. Dalhin mo siya ng 2:00 ng hapon para tingnan ang bahay. Gusto kong matapos ang lahat bago bumalik ang aking pamilya mula sa Palawan. Umalis sila ng 4 na araw. Mayroon kang 3 araw para ayusin ang lahat sa notaryo at isagawa ang pagbabayad. Sige, papunta na ako. Pagkababa ng telepono, nanatili akong nakaupo ng ilang minuto, 2 milyon para sa isang kerida. Ang paghamak ng pamilya ng aking asawa at ang mapagpasyang power of attorney. Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkasama-sama sa isang perpekto at malupit na larawan ng aking pag-aasawa. Si Richard ay matagal nang naghahanda ng daan para sa kanyang pagkakanulo at ako naman para sa aking kalayaan sa tulong ng isang papel na hindi man lang niya namalayan ang halaga. Tumayo ako at nagsimulang mag-impake ng aking mga personal na gamit hindi para sa bakasyon kundi para umalis ng tuluyan. Binuksan ko ang aparador, kinuha lamang ang mga bagay na binili ko mismo. Ang mga bag na ipinangregalo ko sa aking sarili pagkatapos ng bawat matagumpay na proyekto, mga business suit, at ang mga pantulog na regalo ni Richard sa aking kaarawan, iniwan ko. Pagdaan ko sa kwarto ng aking biyenan, huminto ako. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Aling Gloria. May pumasok na ideya sa aking isipan. Mayroon siyang ugali na itago ang susi ng safe sa ilalim ng paso ng isang money tree sa balkonahe. Itinulak ko ang pinto. Ang amoy ng gamot at insenso ay sumalubong sa akin. Magulo ang kwarto. Lumabas ako sa balkonahe, itinaas ang paso. Ang tansong susi ng safe ay nasa ilalim ng platito. Kinuha ko ito. Ang lamig ng metal ay lumipat sa aking palad. Hindi ko balak nakawin ang kanyang pera. Gusto ko lang malaman kung ano ang nasa loob ng safe na lagi niyang sinasabi na walang kahit isang kusing. Nabubuhay ako sa suporta ng aking mga anak. At kung may mga lihim ba doon na may kaugnayan sa pera na ibinuhos ko sa pamilyang ito sa nakalipas na 5 taon. Bumalik ako sa safe, ipinasok ang susi sa kandado. Isang tuyong pag-click, bumukas ang mabigat na pinto at ang nakita ko sa loob ay nagpaunawa sa akin na ang 2 milyong transfer ay dulo lamang ng malaking problema. Bumukas ang mabigat na pinto ng safe, naglabas ng amoy ng halumigmig at lumang papel. Sa madilim na liwanag na tumatagos mula sa bintana, nakita ko ang mga tumpok ng dokumento. Huminga ako ng malalim at kinuha ang unang tumpok. Inaasahan kong makita ang mga dokumento ng isang bahay sa probinsya o ilang mga alaala ng yumaong biyenan, ngunit hindi, ito ay isang tumpok ng mga passbook. Ang una, 2 milyong piso. Petsa ng deposito. Ika, 15 ng Enero ng nakaraang taon. Natigilan ako. Ito ang araw na binigyan ko si Aling Gloria ng 2 milyon dahil humingi siya ng pera
para sa pag-aayos ng bubong sa kanilang ancestral house sa probinsya para hindi mapahiya sa mga ninuno. Umiiyak siya habang ikinukwento kung paano tumutulo ang bubong at pumapatak ang tubig sa mga santo. Naawa ako at ibinigay ko sa kanya ang aking taunang bonus. Lumalabas, ang bubong ay tumutulo pa rin at ang aking pera ay komportableng nakadeposito sa bangko sa kanyang pangalan. Ang pangalawang passbook, 5 milyong piso. Petsa, 2 buwan na ang nakalipas. Ito ang perang ibinigay ko kay Richard para sa isang joint business sa isang kaibigan. Sinabi niya na ang proyekto sa pag-import ng mga electronic component ay nangangako ng dobling kita. Ibinenta ko ang gintong regalo ng aking ina sa kasal para maibigay sa kanya. Lumalabas, ang kanyang business partner ay ang sarili niyang ina. Binuklat ko ang natitirang mga passbook, 5 lahat. Lahat ay nakapangalan kay Aling Gloria na may kabuuang halaga na higit sa 12 milyong piso. Lahat ng ito ay aking pera. Perang pinaghirapan ko, na pinagtipidan ko, na hindi ko man lang pinahintulutan ang aking sarili na bumili ng mamahaling lipstick. Perang inipon ko ng paunti-unti para suportahan ang pamilyang ito. Sistematiko, planado, at walang awa nila akong ninakawan. Si Aling Gloria ay hindi gumastos ng kahit isang piso para sa pamilya. Lahat ay inilalagay niya sa kanyang baul, habang patuloy na nagrereklamo sa kahirapan araw-araw para ako ang magbayad ng mga pagkain at bayarin. Nanginginig ang aking mga kamay. Nahulog ko ang passbook sa malamig na sahig. Ang pakiramdam ng pagkakanulo at paggamit ay umakyat sa aking lalamunan. Hindi ako isang manugang. Ako ay isang gatasan na baka na kanilang pinipiga hanggang sa huling patak. Ngunit hindi pa iyon ang lahat. Sa ilalim ng safe, sa ilalim ng pelos na sapin ay may isang itim na folder na may mga kasulatan ng utang. Binuksan ko ito nang may pag-uusisa. Nangungutang, Christina D. Halaga, 3 milyong piso. Interes, 1% kada araw. Sa ibaba ay ang pirma ni Christina at isang malaking thumb mark. Sa tabi nito ay mga sulat mula sa mga kolektor na may mga pagbabanta na parang mula sa dekada 90. Nagulat ako. Si Christina, ang hipag na laging nagpapakitang gilas bilang isang glamorosa na laging nagpo-post sa mga mamahaling restaurant, ay isang sugarol at may utang pala. At ang mas nakakatakot, natagpuan ko ang isang maliit na kuwaderno ni Aling Gloria na may mga tala ng gastos. Oktubre, nagbigay si Andrea ng 100,000, magbayad ng 80,000 para sa interes ng utang ni Christina, 20,000 sa ipon. Nobyembre, sabihin kay Andrea na masakit ang mga kasu-kasuan, humingi ng 200,000 para sa gamutan, magbayad ng prinsipal na utang sa kolektor. Disyembre, humingi si Richard ng pera sa asawa para sa pag-aaral ng MBA, ibinigay sa ina para sa ipon. Isang ginaw ang gumapang sa aking likod. Ang buong pamilyang ito ay isang saradong sistema ng panloloko at ang nag-iisang biktima ay ako. Nagkunwari silang may mga trahedya, isang inang may sakit, isang kapatid na nangangailangan, isang asawang negosyante, lahat para lang makakuha ng pera mula sa akin para takpan ang malaking butas ng utang ni Christina at para makapag-ipon si Aling Gloria. Dring, dring, dring. Ang tawag sa Telegram ay sumira sa nakakatakot na katahimikan. Mensahe mula kay Paulo, ang investigador. Mahigit 1 oras lang ang lumipas. Kinuha ko ang telepono at ang mga lumitaw na larawan ay nagpasama ng aking tiyan. Larawan, niyayakap ni Richard ang baywang ng isang batang babae na nakasuot ng masikip na damit sa harap ng isang butik ng Chanel. Walang duda, ito si Christina. Larawan 2. Isang ultrasound. Pangalan ng ina, Christina Victorina S. Edad ng pagbubuntis, 16 na linggo. Larawan 3. Isang screenshot ng pag-uusap ni Richard at ng kanyang kerida. Christina, mahal, kailan mo hihiwalayan ang matandang iyon? Sumisipa na ang ating baby. Richard, magtiis ka, mahal. Pagkatapos ng holiday,
Hihiwalayan ko na siya para sa pagbebenta ng lumang bahay sa probinsya. Kapag nakuha na natin ang pera, hahanap ako ng dahilan para sa diborsyo. Siya ang ating printing press ngayon. Sayang kung iiwanan agad. Sabi rin ni Inay, kailangan nating sulitin. Mahal ko kayong dalawa. Nahulog ang telepono mula sa aking mga kamay. Matandang iyon. Printing press. Sulitin. Ang mga salitang ito ay sumasayaw sa harap ng aking mga mata, tinutuya ang 5 taon ng aking buhay. Lumalabas, ang kanilang plano ay hindi lamang gamitin ako, kundi pigain ako na parang lemon at itapon. Ang alagang hayop sa unahang upuan kaninang umaga ay hindi isang aksidente. Ito ay isang senyales na ang aking halaga sa kanilang mga mata ay bumagsak na sa zero. Nakahanap na sila ng kapalit para sa akin, isang bata, magandang kerida at isang magiging tagapagmana. Napaupo ako sa sahig, nakasandal sa kama. Wala ng luha, wala ng sama ng loob, tanging isang malamig at nakakatakot na kahinahunan. Kinolekta ko ang lahat ng mga passbook, mga kasulatan ng utang at ang kuwaderno ni Aling Gloria. Maingat kong kinunan ng larawan ang bawat pahina. Kinuha ng video ang laman ng safe para sa mga darating na kaso. Pagkatapos, maingat kong ibinalik ang lahat sa dati. Isinara ko ang safe. Ang pag-click ng kandado ay tumunog na parang takip ng kabaong para sa aking pag-aasawa. Pinunasan ko ang mga fingerprint, ibinalik ang susi sa ilalim ng paso. Lumabas ako sa kwarto ng biyenan. 12:30 na. Bumaba ako sa kusina, uminom ng isang bote ng tubig. Ang malamig na tubig ay naghugas ng pandidiri na nananatili sa aking lalamunan. Kailangan ko ng lakas. Kailangan ko ng ganap na kalinawan ng isip. Dahil sa 2:00 ay darating ang mamimili. Huling beses kong tiningnan ang bahay na may paningin ng isang estranghero. Walang nostalgia. Lahat ng gamit sa bahay na ito ay mga numero na lamang na kailangang i-liquidate. Nag-text ako kay Andrew ng isang maikling mensahe. Dalhin mo ang kontrata ng deposito. Sigurado na akong magbebenta. At tandaan, ang transaksyon ay dapat naganap na kumpidensyal hanggang sa huli. Nagsimula na ang paglilinis. Walang ingay, walang iskandalo, walang sigawan. Itataboy ko sila sa kalye sa pinakatahimik na paraan. Kasing tahimik ng pag-inom nila sa aking dugo sa loob ng 5 taon. Eksaktong 2:00 ng hapon, 2 ng Enero, isang itim at makintab na Mercedes S-Class ang huminto sa tarangkahan ng bahay. Lumabas mula sa sasakyan si Andrew at isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kahanga-hangang anyo na nagpapahiwatig ng yaman at karanasan ng isang matandang negosyante. Ito si G. Victor, ang negosyante mula sa Mindanao. Pumasok siya sa bahay, tiningnan ang lahat na parang pag-aari na niya. Ang kanyang matalas na mata ay dumaan sa sofa, mga chandelier at huminto sa direksyon ng mga bintana. Timog silangan, sabi niya nang may pag-apruba. Maaraw, matibay ang bahay at may lasa ang interior. Ang huling presyo ay 50 milyon at kukunin ko ito sa eksaktong 50, walang tawad. Ngunit iiwanan ko ang lahat ng built-in na muebles at ang sofa na ito. Ang tanging kondisyon, ang pera, ay dapat nasa aking account bago magtanghali bukas, matigas kong sagot. Ang aking tono bilang isang commercial director ay hindi pumayag sa pag-aalinlangan. Nagkatinginan si G. Victor at si Andrew pagkatapos ay lumingon ulit sa akin. Sige, pero paano ang mga dokumento? Ang bahay ay conjugal property. Wala ang iyong asawa, paano pipirmahan? Ngumiti ako at kinuha mula sa aking bag ang isang folder na inihanda ko na. Ito ay isang General Power of Attorney para sa pamamahala ng ari-arian na pinirmahan ng aking asawa noong nakaraang taon sa isang notaryo. Ang bisa nito ay 5 taon. Mayroon akong ganap na karapatan na magbenta nang wala ang kanyang presensya. Narito ang orihinal na titulo ng pag-aari. Maaari tayong pumunta sa isang pribadong notaryo. Ngayon din, nakipag-usap na ako. Kinuha ni G. Victor ang power of attorney, maingat na sinuri ang bawat selyo at pirma. Lahat ay 100% legal. Tumawa siya ng malakas. Binibini,
Mabilis kang kumilos. Gusto ko iyan. Tara na sa notaryo. Noong gabi ng ika-3 ng Enero, ang tunog ng abiso mula sa banking app ay tumunog sa akin na parang ang pinakamatamis na simponya. Pumasok sa iyong account ang plus 48,500,000 piso. Opisyal nang hindi na akin ang bahay. Nang pumasok na ang pera, isang malaking truck ng lipat bahay ang pumasok sa bakuran. Nag-order ako ng pinakamahal na serbisyo, ang turnkey move. 4 na malalakas na kargador at 2 mabilis na babae ang nagsimulang magtrabaho. Nakatayo ako sa gitna ng sala na may hawak na isang baso ng malamig na kape, nagdidirekta sa simponya ng pagkawasak na ito. Lahat ng damit, bag, sapatos mula sa master's bedroom at opisina, maingat na ipak sa bubble wrap at ilipat sa aking bagong penthouse sa Bonifacio Global City. Ito ay mga gamit ko, mamahalin at mahalaga. Pagkatapos ay itinuro ko ang mga kwarto ni Aling Gloria at Cristina. Lahat ng gamit mula sa 2 kwartong ito, kasama ang mga walang lasa na painting sa dingding, ang peking serbisyo at ang mabahong kulungan ng aso sa bakuran, lahat sa ordinaryong karton na kahon. Saan po dadalhin, ma'am? Tanong ng leader. Ngumisi ako at inabot sa kanya ang isang papel na may address, isang bodega sa isang industrial zone sa Tondo. Nagrenta ako ng isang lumang container doon. Itapon niyo lahat doon, isara, at ibigay sa akin ang susi. Ang paglilinis ay tahimik, ngunit walang awa. Pinanood ko habang inilalabas ng mga kargador mula sa kwarto ni Aling Gloria ang kanyang mga kayamanan, mga garapon ng mga halamang gamot, isang koleksyon ng mga makukulay na tuwalya, mga tumpok ng karton na iniipon niya para ibenta. Lahat ng ito ay walang awang isiniksik sa mga kulay abo na kahon. Nang dumating sila sa kwarto ni Cristina, lalo lang akong nasiyahan. Ang mga bag na Dior at Chanel na ipinagmamalaki niya sa social media ay mga murang peke pala. Inihagis ng mga kargador ang mga ito sa mga kahon. Ang lamesa na puno ng murang kosmetiko, ang unan na puno ng balahibo ni Bonbon, lahat ay nagulo. Ang kwarto ng glamorosang prinsesa ay nawalan ng laman, na naglantad ng mga dilaw na mantsa ng amag sa mga dingding. Mula sa kwarto ni Richard, isang bagay lang ang itinago ko, ang basag na larawan ng aming kasal mula sa basurahan. Inilagay ko ito sa ibabaw ng kanyang mga gamit, isang simbolikong paalam. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, ang bahay ay ganap ng walang laman. Walang bakas ng pamilya ng aking asawa, walang amoy ng gamot, walang matamis na pabango, at salamat sa Diyos, walang amoy ng aso. Ang bahay ay bumalik sa kanyang orihinal na estado. Malamig, malaki, at estranghero. Ang bagong may-ari, si G. Victor, ay magpapadala bukas ng isang grupo para sa pagkukumpuni. Hawak ko ang susi ng isang kinakalawang na container sa gilid ng lungsod, ang kanilang bagong tahanan. Binayaran ko ang renta para sa 1 buwan. Kung sa loob ng 1 buwan ay hindi nila kukunin ang kanilang mga gamit, itatapon ito ng administrasyon ng bodega. Masyado pa nga akong naging mabait. Noong umaga ng ika-6 ng Enero, sa araw ng kanilang pagbabalik, huling beses akong pumunta sa bahay sakay ng isang lumang scooter. Ayaw kong ipagyabang ang aking bagong sasakyan. Huminto ako sa tarangkahan. Bago na ang kandado, pinalitan na ng bagong may-ari. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang lumang mga susi, na ngayon ay wala ng silbi. Lumapit ako sa pampublikong basurahan sa kabilang kalye, binuksan ang takip, sumalubong sa akin ang mabahong amoy ng basurang naipon sa holiday. Inihagis ko doon ang mga susi. Kling. Ang tunog ng metal sa basurahan ay masaya. Kasama ng mga susi, nilukot ko at inihagis din doon ang resibo ng renta ng container. Kakailanganin nilang maghalongkat sa basura kung gusto nilang makuha ang kanilang mga gamit. Ito ang unang aral ng paggalang. Kapag itinuturing mo akong basura, ibabalik kita kung saan ka nararapat. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay Richard. 10:00 ng umaga na. Malamang papalapit na sila sa Maynila. Pagod, ngunit nag-uusap pa rin tungkol sa kanilang marangyang bakasyon. Hi, mahal, kumusta ang bakasyon? Nilinis ko ang bahay gaya ng hiling ni inay.
Napakalinis, walang alikabok. May sorpresa kayong naghihintay sa tarangkahan. Hanapin niyo ng mabuti sa basurahan. Paalam. Pinindot ko ang send. Pagkatapos, pumunta ako sa kanyang contact. Pinindot ang block. Contact ng biyenan. Block. Contact ni Christina. Block. Pinaandar ko ang scooter at umalis. Sumama sa masiglang daloy ng trapiko sa Maynila. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito usok ng sasakyan, kundi ang lasa ng kalayaan. Sa likuran ko, sa tarangkahan ng bahay bilang 12, isang bagyo ang namumuo, ngunit ang bagyong iyon ay wala ng kinalaman sa akin. 3:00 ng hapon, 6 ng Enero. Ang araw sa Maynila pagkatapos ng holiday ay tila mas matindi. Ang puting SUV, ang ipinagmamalaki ng pamilya ng aking asawa, ay dahan-dahang lumiko sa kalye patungo sa kanilang subdivision. Kaawa-awa ang hitsura ng sasakyan. Ang puting katawan ay nababalutan ng makapal na putik. Sa loob, ang hangin ay mabigat dahil sa amoy ng pawis, biniling pasalubong sa daan, at higit sa lahat, ang suka ng asong si Bonbon, tulad ng aking inaasahan. Ang alaga ni Christina ay nahilo at sumuka sa mga katad na upuan sa buong biyahe. Hay! Sa wakas, nakarating na rin tayo. At ang lamig dito. Dapat na natili pa tayo ng isang araw, reklamo ni Aling Gloria habang pinupunasan ng pawis. Sabihin mo kay Andrea na gumawa ng orange juice at buksan ang aircon. Nagpahinga lang siya dito ng ilang araw, walang ginawa. Siguro nalinis na niya ang lahat. Bonbon, malapit na tayo sa bahay. Paliliguan ka na ni Tita Andrea mo, sabi ni Christina habang pinupunasan ang mukha ng aso. Tahimik si Richard, nakatuon sa pagmamaneho. Iniisip niya ang aking kakaibang mensahe kaninang umaga, sorpresa sa basurahan. Napangisi siya. Siguro, nagalit na naman ang asawa ko. Nagpasya siyang gumawa ng isang melodrama para humingi ng tawad. Napangiti siya. Si Andrea ay hindi kailanman naglakas loob na lumampas sa linya. Huminto ang sasakyan sa tarangkahan ng bahay. Kakaiba, bulong ni Richard. Pinindot niya ang pindutan sa remote. Tahimik. Ang mabibigat na tarangkahan ay nanatiling sarado. Pinindot niya ulit, mas malakas. Umiilaw ang indicator sa remote, ngunit hindi gumagalaw ang mga tarangkahan. Naubusan ng baterya o naputulan ng kuryente. Naiinis na lumabas ng sasakyan si Richard. Kinuha niya ang susi, ipinasok sa kandado. Click. Hindi kasya. Inikot-ikot niya ito habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Yumuko siya para tingnan ang kandado. Anong kalokohan to? Pinalitan ang kandado. Sa pagkakataong ito, lumabas na rin ng sasakyan si Aling Gloria at Christina. Anong ginagawa mo dyan? Tawagin mo si Andrea. Pabuksan mo, sigaw ni Aling Gloria. Sinuntok ni Richard ng buong lakas ang tarangkahan. Andrea, buksan mo. Anong kalokohan ito? Bakit mo pinalitan ang kandado? Walang sumasagot. Ang bahay ay nakasara ang mga kurtina, malamig at estranghero. Biglang bumukas ang gilid na tarangkahan. Ngunit hindi ako ang lumabas, kundi dalawang lalaking nakauniporme ng guwardiya na may mga batuta na mukhang mabagsik. Bakit kayo sumisigaw sa harap ng bahay ng iba? Sigaw ng isa sa kanila. Nagulat si Richard. Ng iba? Bahay ko. To. Nasa loob ang asawa ko. Sino kayo? Napangisi ang guwardiya, tinitingnan ang kanilang magulong hitsura. Bahay mo, tol, hindi ka pagising. Itong bahay na ito ay binili ng bagong may-ari, 3 araw na ang nakalipas, si G. Victor. Lahat ng dokumento ay ayos na at ngayon ay may ginagawang pagkukumpuni. Umalis na kayo dito. Ano? Binenta ang bahay? Sigaw ni Aling Gloria. Ang kanyang boses ay tumagos sa katahimikan ng kalye. Nababaliw ka ba? Bahay namin ito. Nasaan ang manugang ko? Nasaan si Andrea? Walang Andrea dito. Ang dating may-ari ay umalis na noong 3 araw pa. Ang mga salitang iyon ay parang kulog. Natigilan si Richard. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ako. Ang subscriber ay hindi maabot.
Sinubukan niyang mag-text sa Telegram. Hindi ka maaaring magpadala ng mensahe sa user na ito. Nagpanik din si Christina na tumawag. Nakablock. Si Aling Gloria. Nakablock. Ang aking mundo ay nagsara sa harap nila. Doon naalala ni Richard ang mensahe kaninang umaga. Sorpresa sa basurahan. Mabilis siyang lumingon at tumingin sa berdeng basurahan sa kabilang kalye. Tumakbo siya doon na parang baliw. Binuksan ang takip, ipinasok ang kanyang mga kamay sa mabahong basura. Richard, anong ginagawa mo? Ang dumi niyan. Sigaw ni Christina, yakap-yakap ang tumatahol na si Bonbon. Kinuha ni Richard ang pamilyar na mga susi at isang lukot na papel. Binuklat niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ng malakas. Resibo para sa renta ng Bodega A4, Industrial Zone, Tondo. Termino, 1 buwan. Nilalaman, mga personal na gamit at basura. Basura, bulong ni Richard at tumingin sa kanyang ina at kapatid na may mga matang parang nababaliw. Binenta niya ang bahay. Dinala niya lahat ng gamit natin sa isang container. Tinawag niyang basura ang mga gamit natin. Oh, Diyos ko! Naintindihan na ni Aling Gloria ang lahat. Nabitawan niya ang kanyang bag at bumagsak sa bangketa. Sinimulan ang kanyang signature act. Hinahampas niya ang kanyang mga tuhod at umiiyak. Manugang na ahas, niloko, binenta ang bahay, pinalayas ang biyenan sa kalye. Mga kababayan, tingnan ninyo, ang aking bahay, ang aking pugad. Binenta niya ito at tumakas kasama ang kanyang kalaguyo. Ang kanyang mga sigaw ay nakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay, ngunit walang nagmadaling tumulong. Masyado nilang kilala ang dominante na pag-uugali ni Aling Gloria. Sa sandaling iyon, isang taxi ang huminto sa tabi. Bumukas ang pinto sa likod at lumabas ako. Hindi nakapambahay, kundi nakaeleganteng itim na damit at puting blazer na may malalaking salaming pang-araw. Lumabas ako na may matataas na takong at may kumpiyansang lumakad patungo sa kanila. Andrea, ikaw, bumalik ka. Tumayo si Aling Gloria at sumugod sa akin, sinusubukang sabunutan ako. Binenta mo ang bahay ko. Ibalik mo ang pera, ngunit nakaharang na ang guwardiya sa pagitan namin. Kalmado kong tinanggal ang aking salamin, tiningnan siya sa mata, pagkatapos ay si Richard na nakatayo na may mga kamay sa basura. Magandang araw, pamilya. Nagustuhan niyo ba ang bakasyon? Bakit hindi kayo pumasok sa bahay? Bakit kayo sumisigaw sa buong kalye? May lakas ka pa ng loob na magtanong. Bulong ni Richard. Nasaan ang bahay? Paano mo nagawang ibenta ito? Nasaan ang pera? Mapait akong ngumiti at kinuha mula sa aking bag ang isang makapal na sobre. Hindi ko ito ibinigay sa kanyang mga kamay, kundi inihagis ito sa hood ng kanilang maruming sasakyan. Una sa lahat, ang bahay ay binili ko gamit ang aking pera at nakalimutan mo na noong nakaraang taon ay pumirma ka ng isang general power of attorney sa akin. Lahat ay ayon sa batas. Lumapit ako at ibinaba ang aking boses. Pangalawa, sa sobre na ito ay ang petisyon para sa annulment na pinirmahan ko na kasama ang mga ebidensya ng iyong pagtataksil kay Christina, ang mga kasulatan ng utang ni Christina at mga bank statement na nagpapatunay kung paano kinukupit ni Aling Gloria ang aking pera. Kung hindi mo pipirmahan, ipapadala ko ang lahat ng ito sa iyong opisina, sa asawa ng iyong amo at ididikit sa bawat poste sa lugar na ito. Namula ang mukha ni Richard. Ang pangalan ni Christina ay nagpatahimik sa kanya. Si Christina, nang marinig ang tungkol sa mga utang, ay umurong. Si Aling Gloria ay natigilan na nakabukas ang bibig. At ngayon, tiningnan ko ang aking relo, inaanyayahan ko kayo sa inyong container. Bilisan ninyo. Nagsasara ang bodega ng 5:00 at oo, sana ay magkaroon ng magandang gabi si Bonbon sa isang bakal na kahon. Pagkasabi nito, tumalikod ako at sumakay sa naghihintay na taxi. Hindi ako lumingon. Sa likuran ko ay muling umalingaw-ngaw ang mga sigaw ni Aling Gloria. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay tunog ng awa at kawalan ng pag-asa. 8:00 ng gabi, 6 ng Enero.
Nakaupo ako sa isang tahimik na bar sa rooftop sa gitna ng Makati, humihigop ng cocktail at pinagmamasdan ang mga ilaw ng gabi. Nag-vibrate ang telepono sa mesa. Si Richard. Ito na ang ika-20 tawag sa loob ng isang oras. Bago iyon, sunod-sunod na mga mensahe mula sa mga kamag-anak sa probinsya. Wala kang hiya. Ilalagay mo sa hukay ang iyong biyenan. Agad-agad, sa ospital, napangiti ako. Nagsimula na ang palabas, tulad ng inaasahan ko. Hindi susuko si Aling Gloria ng ganoon kadali. Gagamitin niya ang kanyang huling sandata, kalusugan at moralidad. Sumagot ako. Ang boses ko ay malamig. Hello? Sa kabilang linya, ang sigaw ni Richard sa gitna ng tunog ng mga kagamitang medikal. Masaya ka na, Andrea. Nahimatay si inay pagkaalis mo, nasa ICU siya ngayon. Sabi ng doktor, mayroon siyang hypertensive crisis, panganib ng stroke. Tao ka pa ba? Pumunta ka agad dito, pirmahan ang mga dokumento at bayaran ang gamutan. Sige, maikli kong sagot. Papunta na ako. Huwag ninyong galawin. Pagkatapos ng 30 minuto, nasa ospital na ako. Hindi sa ICU, kundi sa isang maluwag na VIP room. Sa pinto pa lang, narinig ko na ang mga panaghoy. Pumasok ako. Isang trahedya-komedya ang naganap sa harap ko. Nakahiga si Aling Gloria sa isang puting-puting kama na may nakapikit na mga mata, nakadextrose at umaarte na parang naghihingalo. Sa paligid ay nakaupo si Richard, si Cristina at 2 mabibigat na kamag-anak mula sa kanilang probinsya, si Tia Vacion at Tio Cardo, na agad na ipinatawag nang makita ako. Maganda at maayos, tumayo si Tia Vacion. Ayan na siya. Ang Donya. Nag-aagaw buhay ang biyenan at ikaw ay naka-makeup pa. Tingnan mo ang ginawa mo sa pamilya. Andrea, mahalagang sabi ni Tio Cardo, hindi ko inaasahan sa iyo ang ganitong kataksilan kahit ano pa ang biyenan mo. Ina siya. Sino ang gumagawa ng ganyan, lihim na nagbebenta ng bahay at pinalalayas ang pamilya sa kalye sa gitna ng holiday? Ito ay hindi makatao. Nakaupo si Richard sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanyang ina at nakatingin sa akin ng may pagkamuhi at tagumpay. Akala niya, sa ilalim ng presyon ng mga kamag-anak, bibigay ako at ibibigay ang pera. Kita mo, si inay, buong buhay niyang pinaghirapan kami at ngayon dahil sa iyo, nasa ganitong kalagayan siya. Bayaran mo ang mga bill at kumuha ka ng isang disenteng apartment para sa kanya. Nasa iyo ang pera mula sa pagbebenta ng bahay. Di ba? Huwag mong isipin na makukuha mo lahat. Tahimik akong nakinig sa kanila. Tiningnan ko si Aling Gloria na nagkukunwaring naghihingalo. Ngunit normal ang paghinga. At nanunumpa ako na nakita kong kumibot ang kanyang talukap nang marinig niya ang tungkol sa 50 milyon. Naupo ako sa isang silya sa harap nila. Tapos na kayo. Ngayon, ako naman. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang iPad at ikinonekta ito sa TV sa dingding. Sinasabi ninyo na hindi makatao ang ginawa ko. Kung gayon, tingnan ninyo ito. Sa screen, lumitaw ang mga larawan ng 5 passbook na nakapangalan kay Aling Gloria na may kabuuang halaga na 12 milyong piso. Sa tabi nito ay mga bank statement na nagpapakita ng aking mga transfer sa mga araw na binuksan ang mga account na iyon. Natahimik ang kwarto. Si Tia Vacion at Tio Cardo ay nakatingin na nakabukas ang bibig. Tia Vacion, Tio Cardo, tingnan ninyong mabuti. Ito ang perang pinaghirapan ko. Ibinigay ko kay inay para sa kanyang katandaan, para sa pag-aayos ng bahay, sa asawa ko para sa negosyo, at si inay ay inilagay lahat sa kanyang personal na account. Mayroon siyang 12 milyon sa bangko, ngunit pinipilit niya akong bumili ng bawat karot. Mahirap siya. Kailangan niya ng tulong ko para sa gamutan. Lumipat ako sa susunod na slide. Ang mga kasulatan ng utang ni Cristina, at ito ang inyong mahal na si Cristina. Kumuha ng 3 milyon mula sa mga sindikato para sa pagsusugal at binayaran ni inay ang interes mula sa aking pera at sa wakas. Ang huling bahagi.
Ang larawan ni Richard kasama si Christina, ang ultrasound at ang mismong pag-uusap. Hihiwalayan ko siya para sa pagbebenta ng bahay at pagkatapos ay iiwanan ko na. At ang aking asawa, si Richard, ay nagkaroon ng kerida na di umano'y buntis at nagplanong hiwalayan ako kapag nakuha na niya ang huling pera. Ibinigay niya sa kerida ang 2 milyon para sa holiday at itinaboy ang kanyang asawa palabas ng kotse para sa isang aso. Pinatay ko ang screen at tiningnan ang nanginginig na si Richard. At tinatawag ninyo itong pamilya. Tinatawag ko itong isang sindikato ng mga manloloko. Biglang umubo si Aling Gloria sa kama. Naintindihan niya na wala ng silbi ang pagpapanggap. Bigla siyang umupo, kaya napaatras si Tia Vasyon. Ikaw, hinalungkat mo ang aking safe. Magnanakaw ka. Napangisi ako. Ang safe ay nasa aking bahay. Ang susi ay nasa ilalim ng paso. Naglilinis lang ako at natagpuan ko. At saan galing ang perang ito? Pinapatunayan ng mga bank statement ang lahat. Gusto ninyong magdemanda? Handa akong magsampa ng kontrademanda para bawiin ang aking pera. Ito ay conjugal property na iligal ninyong inangkin. Nang marinig ang salitang korte, namutla si Aling Gloria. Ang pagkawala ng pera para sa kanya ay mas masahol pa sa kamatayan. Tumayo ako. Tia Vasyon, Tio Cardo, iginagalang ko kayo bilang mga nakatatanda, kaya ako pumunta para ipaliwanag ang lahat. Ngayon, alam na ninyo ang katotohanan. At tungkol naman sa mga bayarin sa ospital, tiningnan ko ang VIP room. Sabi ng doktor, si inay ay may kaunting stress lang, ngunit dahil pinili ninyo ang ganitong kamahal na kwarto, bayaran ninyo mismo sa 12 million sa account. Kusing lang yan, di ba? Naglakad ako, patungo sa labasan. Andrea, huwag kang umalis. Ang pera ko, sigaw ni Aling Gloria, sinusubukang tumayo, ngunit nasabit sa dextrose at nahulog. Sinugod siya ni Christina at Richard para itayo. Si Tia Vasyon at Tio Cardo ay nakatayo na parang mga estatwa, hindi na makapagsalita. Isinara ko ang pinto. Ang mga sigaw ay naiwan sa likod ng makapal at soundproof na pader. Naglakad ako sa walang taong pasilyo ng ospital. Ang tunog ng aking mga takong ay determinado at malaya. Tapos na ang palabas. 1 buwan ang lumipas. Ang Maynila ay nabalot ng kulay abong putik ng Pebrero sa isang sira-sirang inuupahang kwarto sa isang maliit na apartment sa Caloocan, kung saan dati ay hindi man lang papasok ang pamilya ni Richard. Naghahari ang isang nakakasukang kapaligiran. Ang kwarto, na may sukat na 15 metro kwadrado, ay puno ng mga gamit mula sa container at amoy halumigmig. Nakahiga si Aling Gloria sa isang kutsun sa sahig. Ang pagpapanggap na sakit ay naging totoo. Ang pagkabigla sa pagkawala ng bahay at ang aking kaso para sa hatian ng ari-arian ay nagdulot sa kanya ng isang minor stroke. Ngunit ang tunay na trahedya ay nasa isang malamig na sulat mula sa bangko. Ang account na nakapangalan kay Aling Gloria ay na-freeze sa utos ng korte bilang isang hakbang na pangseguridad para sa kaso ng annulment at hatian ng ari-arian. Ang 12 milyon na itinuturing niyang buhay niya ay naka-freeze na ngayon. Nakaupo si Richard sa sulok. Hawak ang isang sulat ng pagkatanggal sa trabaho. Tinanggal siya ngayong umaga. Ang formal na dahilan ay restructuring, ngunit alam niya na ang kanyang kumpanya ay nabubuhay sa mga supply mula sa Food Corporation kung saan ako ay commercial director. Nang opisyal kong pinutol ang kontrata sa kanila, bumagsak ang kanyang kumpanya at siya ang unang biktima. Tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito sa pag-asang si Christina iyon. 1 linggo na niyang sinusubukang tawagan siya para bawiin ang 2 milyon, ngunit wala, ang subscriber ay hindi maabot. Ang account sa Telegram ay tinanggal, ang Facebook ay nakablock. Sa desperasyon, pumunta si Richard sa bahay kung saan siya umuupa ng apartment. Isang estrangherong lalaki ang nagbukas ng pinto. Si Christina? Siya. Umalis na noong nakaraang linggo, kasama yata ng isang dayuhan. Buntis siya, sabi ni Richard. Tumawa ang lalaki. Buntis? 3 lalaki ang sabay-sabay niyang niloloko, patagang tiyan.
Linggo-linggo siyang nasa club. Tol, naloko ka. Bumagsak si Richard sa sahig sa pasilyo. 2 milyon, isang anak na tagapagmana, isang tunay na pag-ibig, lahat ay isang malaking panloloko pala. Samantala, sa kanilang kwarto, isa pang bagyo ang sumiklab, malakas na kumakatok sa pinto. Hindi pa man nabubuksan ni Christina, sinira na ang mahinang pinto. 3 lalaking kalbo ang pumasok sa kwarto. Ano na, Christina? Tapos na ang palugit. Akala mo, hindi ka namin mahahanap sa lungga mong ito. Umurong si Christina sa sulok. Mga tol, hintay lang kayo ng ilang araw. May problema kami. Wala ng pera, katawan mo na lang ang ibayad, sabi ng lider at tumango sa kanyang mga kasama. Nagsimula silang maghalungkat sa mga gamit, kinuha ang kanyang mga branded na bag. Inihagis ng lider ang isa sa sahig nang may paghamak, punyeta, puro peke. Walang halaga ang basurang ito. Ang kanyang tingin ay napunta sa tumatahol na si Bonbon. Hinawakan niya ang aso sa batok. Pero itong asong ito ay mukhang mas mahal, kukunin namin. Ibenta namin para sa shawarma, kahit pambili lang ng beer. Hindi, huwag ninyong kunin si Bonbon, sigaw ni Christina, yumakap sa paanan ng bandido, magbabayad ako. Sa huli, si Aling Gloria na nakahiga sa sahig, nanginginig ang kamay, ay itinuro ang kanyang damit. Naintindihan ni Christina, sumugod siya dito at kinuha mula sa isang lihim na bulsa ang isang gintong singsing, ang huling bagay na itinago ng biyenan. Kinuha ng bandido ang singsing, sinubukan sa ngipin. Sige, sapat na ito para sa interes ngayong buwan, ngunit babalik kami sa 1 linggo. Kung walang pera, kukunin namin kayo, pati na ang aso. Umalis sila, nag-iwan ng gulo. Niyakap ni Christina ang nanginginig na aso at umiyak. 5:00 ng hapon, papalabas na ako ng aking opisina sa Makati. Hinihintay na ako ng aking bagong sasakyan sa ibaba. Biglang may isang gusgusing tao na sumugod sa akin. Gusto siyang pigilan ng guwardiya, ngunit sinenyasan ko na okay lang. Si Richard iyon. Mukha siyang 10 taon na mas matanda. Andrea, bulong niya, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ka nagkamali, Richard. Isa ka lang talunan at akala mo ay tanga ako. Lumuha siya sa harap mismo ng entrance ng tower. Niloko ako. Niloko ako ni Christina. Naparalisa si inay. Pinupuntahan ng mga bandido si Christina. Wasak na ang aming pamilya. Nakikiusap ako. Bawiin mo ang kaso. I-unblock mo ang account ni inay para sa gamutan. Magiging alipin mo ako. Ibabalik ko lahat. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Dati, makakaramdam ako ng kasiyahan. Ngunit ngayon, awa na lang, awa sa aking sarili, na minsan ay minahal at isinakripisyo ang lahat para sa walang kwentang ito. 5 taon ng pagsasama. Binayaran ko na sila ng isang bahay, isang sasakyan at ng aking kabataan. At ano ang binayad mo? Isang pwesto para sa isang aso sa kotse at isang handa ng petisyon para sa annulment. Lumingon ako sa sasakyan. Nga pala, sa 12 milyon na iyon, kalahati ay sa akin ayon sa batas. Ganoon din ang magiging desisyon ng korte. Kaya gamutin mo si inay sa natitirang 6. Pero, sabi ng abogado ko, pagkatapos bayaran ng mga utang ni Christina at mga gastos sa korte, malamang wala nang matitira. Good luck. Sumakay ako sa sasakyan. Sa rearview mirror, nakita ko siyang nakaluhod pa rin, nanginginig sa pag-iyak. Ngunit wala na akong pakialam. Agosto. Lumipas ang 6 na buwan. Nakaupo ako sa aking penthouse sa Bonifacio Global City na may hawak na isang baso ng alak, pinagmamasdan ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Naayos na ang annulment. Hinati ng korte ang pera ni Aling Gloria sa 2. Nakuha ko ang aking 6 milyon at ang kanilang 6 milyon nang ma-unblock ang account ay agad na naglaho, pambayad sa mga utang ni Christina at sa gamutan. Isang mensahe ang dumating sa aking telepono mula kay Paolo. Hi boss, tignan mo, pampasaya, kakakuha ko lang sa EDSA. Sa larawan,
sa ilalim ng malakas na ulan, nakasakay sa isang lumang motorsiklo ang isang lalaki na may punit na kapote at dilaw na backpack ng grab food. Si Richard iyon. Idinagdag ni Paulo. Sabi nila, nagtatrabaho siya araw at gabi para pakainin silang lahat. Nakahiga ang ina sa kanilang kwarto sa Caloocan at ang kapatid ay sinusubukang magbenta ng mga peking kosmetiko sa internet. Ang aso, mukhang ibinenta na. Matagal kong tiningnan ang larawan. Inaasahan ko ang kasiyahan, ngunit wala. Tanging kawalang interes. Nag-reply ako kay Paulo. Salamat. Huwag ka nang magpadala ng balita tungkol sa kanila. Para sa akin, patay na sila. Binura ko ang mensahe at ang larawan. Binura ko sila dahil hindi na sila karapat-dapat kahit 1 kilobyte ng memorya sa aking buhay. Bukas, aalis na ako. 15 araw na tour sa Europa. Isang pangarap na ipinagpaliban ko dahil sa pag-aasawa. Inilalagay ko sa aking maleta ang mga damit na sutla, mga paboritong sapatos, at isang libro. Walang gamit para sa asawa, walang gamot para sa biyenan, para lang sa aking sarili. Kinuha ko ang aking tiket sa eroplano, business class, upuan 1A, napangiti ako. 6 na buwan na ang nakalipas, itinaboy ako palabas ng sarili kong kotse para sa isang aso. Ngayon, nakaupo ako sa pinakamagandang pwesto sa eroplano na magdadala sa akin sa isang bagong abot-tanaw. Makatarungan ang buhay. Kung hindi pinapahalagahan ng iba ang iyong lugar, kailangan mong humanap ng bago para sa iyong sarili, mas mataas at mas karapat-dapat. Kinabukasan ng umaga sa NAIA, hila-hila ko ang aking maleta. Ang sikat ng araw ay bumaha sa terminal. Sa isang lugar doon, sa maruruming eskinita, may nagbabayad para sa kanilang pagkakanulo at ako naman ay naglalakad patungo sa sikat ng araw. Isang malamyos na boses ang nag-anunsyo. Inaanyayahan sa pagsakay sa flight papuntang Paris ang pasaherong si Andrea Santos. Huminga ako ng malalim, ngumiti, at naglakad pasulong. Ang bagong bukang liwayway ng aking buhay ay tunay na nagsimula na.